The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alam po natin kung anong ibig sabihin ng salitang disclaimer. Usually po, nagkakaroon ng disclaimer para mas maintindihan o di kaya mas makapagbigay ng konteksto sa sasabihin o gagawin ng isang nagbibigay ng disclaimer. Ito din naman ay ginagawa para hindi ma-misinterpret ng mga nakikinig o di kaya ng mga nanonood yung mga gagawin o sasabihin ng nagbibigay ng disclaimer. O di kaya nagbibigay ng disclaimer dahil gusto ng taong ito na wala siyang pananagutan sa kung ano man ang sasabihin. So ilan lang po yan sa ilang layunin kung bakit may tinatawag tayong disclaimer. Ang aking pong pagkakaintindi ngayon sa banal na ebanghelyo, lalong-lalo na yung unang bahagi, parang si Jesus nagbigay ng disclaimer. Sabi niya, hindi ako naparito para hindi sundin ang mga batas. In truth or in fact, ako ay naparito para kahit na yung maliit na bahagi ng batas ay tutuparin ko. Bakit kaya nagkaroon ng ganitong disclaimer, si Jesus? Dahil yung mga Hudyo, especially mga Pariseo at mga Saduceo, ganito po ang kanilang accusations kay Jesus, na allegedly si Jesus ay lawbreaker at hindi marunong sumunod sa kalooban ng nagbibigay ng batas. Yun po Kaya naman, sabi ni Jesus, bakit nyo kaya accuse na ganun? Samantalang naparito nga ako para tuparin the law and the prophets. Ano po ba halimbawa ng mga paglabag with quotation, allegedly na ginawa ni Jesus? If you recall, in the scriptures, na kumakain po sila, halimbawa, o hindi si Jesus, kundi yung kanyang mga alagad, na hindi muna naghugas ng kamay. O anong tingin doon ng mga Hudyo? Linalabag nila ang batas. Diba? There was also a time that many people were fasting or maybe abstaining from eating meat. And then the scribes and the Pharisees saw Jesus' disciples not fasting and abstaining. Diba? So may mga pagkakataong ganito na tinake advantage ng mga kritiko ni Jesus. So tingnan mo, hindi ka sumusunod sa batas. Tingnan mo, yung mga tao tuloy ay sumusunod sa iyo at nagiging lawbreaker din. Parang nagpapagulo ka pa. Di ba? Parang gano'n na ang nangyari. So Christ was, I think, forced to say this, "No, I have come here not to abolish the law or the prophets, but actually to fulfill them." So ano yung ibig sabihin dito ni Jesus sa disclaimer na to? Unang-una, yung mga batas kasi na pinatutupad nitong mga eskriba at ng mga Pariseo, hindi naman ito yung batas na talagang galing sa Diyos. Hindi naman galing sa Diyos yung bago ka kumain, magugas ka muna ng kamay. Di ba? Hindi naman galing sa Diyos yun. Perhaps yung fasting and abstinence, pwedeng galing sa Diyos yun. Pero yung ilang mga bagay-bagay na tinuran dito ng mga Pariseo at eskriba, di naman galing sa Diyos. Kaya yung sagot niya, I have come to fulfill the law and the prophets. Sino yung law dito? Ay yung batas na galing sa Diyos. That's why in the first reading, marirefresh din tayo. Kasi doon sa first reading, ang pinag-uusapan din, Moses
Telling the people to follow the commandments of God. Very basic yun. Ano yung commandments ng Diyos? Di ba? I am the Lord your God. You shall not have other gods besides me. Honor your father and your mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. So on and so forth. Galing yun sa Diyos. Ito yung ginagawa ni Jesus. Ito yung pinapakita ni Jesus. However, the Jews were actually thinking of other things. Sa kanila, yung ginawa naming mga policy, yun ang dapat na sundin mo. Yung mga pinapatupad namin sa mga tao, yun dapat ang sundin mo. Ang problema, yung mga pinasusunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, parang kapritsyo. Ano yung kapritsyo? Na parang ipakita doon sa mga tao that we are superior than you. We are the ones crafting or formulating laws. Wala kayong ibang magagawa kundi sumunod lang sa amin. At isa pang problema dito, yung ilang mga batas na ginagawa ng mga eskriba at mga pariseyo ay hindi para magbigay ng kaayusan doon sa mundo, kaayusan doon sa kanilang community. Kapritsyo nga lang, sabi ko. Kapritsyo dahil, alam niyo na power tripper itong mga taong ito eh. Na parang kami yung mga superior dito, kami yung mga intellectuals, kami yung mga gagaling, self-righteous, ika nga. Mapagmataas. Kaya dahil sila yung nagbibigay, walang ibang gagawin ng tao. Sundin nyo kami, pakinggan nyo kami. Because we are here and you are there. So yun ang kumbaga motivation ng mga eskriba at ng mga pariseyo. It's never about putting order in the society that they lived in, but it's all about people recognizing the authority, the power that these people have. Yun po ang kanilang kumbaga ay sitwasyon. Kay Jesus, sabi niya hindi, susundin natin yung mga batas ng Diyos. Kasi yun naman ang nagmamatter. Kayo halimbawa, yung mga batas na yan, inimbento nyo na lang yan. Inimbento nyo para itong mga taong ito mapasunod ninyo at itong mga taong ito ay kayo ang ituring na para mga Diyos-Diyosan. But not the true God. Again, going back to Moses, there is this true God. And this true God was the one who gave them the laws, the commandments that the Israelites have to fulfill and to follow. At ito ngayon ang gustong mangyari ni Jesus. Kaya, there was a mention of the prophets. Sino yung mga propetang ito? Nanggaling pa yun doon sa Old Testament. Kung ano yung mga tinuro ng mga propeta, ito yung authentic. Ito yung totoo. Hindi yung mga iniimbento nyo ngayon. So, the laws or the policies na pinoformulate at pinatutupad ng mga skriba at ng mga pariseyo, the motive is to control the people. Control the people. But dito ho, sa tinura ni Jesus sa disclaimer, ang batas, hindi dapat i-control yung tao. Ang batas, para mas maging malaya ang tao. Anong ibig sabihin na batas tapos magiging malaya? Pinapasunod ka nga eh. Yun po ang konsepto ng batas para kay Jesus. That people should be free. At ano yung free dito? Na naglalakad ka, walang papatay sa'yo. Walang magnanakaw sa'yo. Di malaya ka, safe ka, may peace ka. Yun ang batas na nais na tuparin ni Jesus. At hindi yung, uulitin ko na naman yung pinagagawa ng mga skriba at mga pariseyo, mapasunod lang kayo, kontrolin namin kayo. O dapat, kayo na mga nakikinig sa amin, kayo na mga tagasunod, wala kayong ibang gagawin kundi ito lang. So mind control almost over everything, that's what the scribes and the Pharisees want. But for Jesus, it's all about even the smallest letter of the law. Ano yung smallest letter of the law? Parang the minimum requirement. Yung minimum requirement dito, just to refresh you, if you recall, Christ was addressing His disciples. And then pinag-usapan nila yung pong commandments. Di ba napakinggan ninyo, sabi ni Jesus, bawal ang pumatay. Pero hindi lang yun. Kapag ikaw ay nag-store ng galit o kaya hatred dyan sa puso mo, kasalanan na rin yan.
Yun po yung tinatawag ng smallest letter. Yung iba, literal, wag ka lang papatay. Hindi ka nga pumatay, pero kinamumuhian mo naman yung taong katabi mo. Muhing-muhi ka naman sa kapitbahay mo. Hindi mo nga siya pinatay. So wala kang kasalanan. Sabi niya, meron. Kasi nag-store ka ng anger o kaya hatred. Kaya sabi ko nga dito, yung pagpatay, pwede, talagang maaring hindi mo ginawa. Pero yung ikaw ay merong galit, yung galit na yun, yung hatred na yun, it can actually lead to danger. Ano yun? Pwede mo ngang saktan yung taong yan. Kaya, sabi ko nga dito, anger is one letter short of danger. Yung anger, dagdagan mo ng D, dangerous yun. Because you can just do something against the other. So my dear friends, brothers and sisters, yes, there was a disclaimer. And I think that disclaimer is being done today. Because, ito na yung practical application. We do not live according to the wishes of our neighbors. We do not live according to the morality that our neighbors have. We do not live according to what our neighbors want us to do in life. We do not live upon the impositions of other people, but we live according to the will of God. That is precisely, my dear friends, brothers and sisters, the call of Jesus today. Hindi yung sumunod ka dahil sinabi ng Pariseyo. Gawin mo to dahil sinabi ng mga eskriba. Hindi. Gagawin mo yan, susundin mo yan dahil yan ay galing sa Diyos. My dear friends, as we continue to celebrate this Eucharist, some other people's thoughts or personal moralities are imposed on us. And you know what? They are shackling us from being ourselves. That's why there is no freedom if we only allow ourselves to be dictated upon by these people. But that dictate should come from the Lord. And whatever the Lord tells us or wills for us, we shall obey. Kaya mahalaga po na sana dinidiscover din natin kung ano talaga ang turo ng Diyos. Sana nagkakaroon din tayo ng pagkakataon para malaman natin, matutunan natin kung ano ba talaga ang turo ni Jesus. At hindi lang basta-basta nakikinig tayo sa sinasabi at dinidikta ng iba. The will of God should be obeyed. Man's will for us, forget about them because we do not owe them anything. We owe everything to God. Amen.